Hallelujah! God is good! Kumusta kayo? Kumusta kayo? Nakaka-bless naman tong lugar ninyo. No, yung papasok ka ng looban, tapos may ganito kagandang church. Amen. Okay, at saka I would like to express my admiration for all of you. No, kasi anong oras, oh? Lalo kanina nung session ni Bishop, alauna. Ang hirap nun, alauna. Kumain ba kayo bago nag-preach si Bishop? Ang hirap nun. Ganun. Let's appreciate your leaders. Palakpakan po natin ang inyong mga pastor. Bishop, maraming salamat po. Ano po nickname nyo, Bishop? Nestor. Tapos 39 years na po yung church ninyo. Ang bata nyo nagpastor. 11 years old kayo? Pastor na kayo? Grabe. Okay, so ilang minutes po ako meron? Anong 3 hours? Busado kayo. Mag-alarm lang ako kasi medyo nahirapan nga ako dito ilatag to kasi yung topic na binigay sa akin ay in-split sa dalawa. Ay, sandali po pinipicturean ako. Pinipicturean ako ni Sister Bianca. Ano na bang uso ngayon? Paiba-iba na eh. Panahon namin ganyan lang eh, di ba? At hinati ito sa dalawa. Pero nandito lang din naman tayo, nasa John chapter 15 lang tayo. Di ba? Diyan tayo iikot. Okay? That is a very poignant and profound part of the scripture. Bigyan ko ng konting background. Kasi sinabi yan ni Jesus, malapit na siyang i-arrest. Okay? Yung Last Supper, nangyari yon chapter 13. Chapter 14, dyan yung sinabi, I am the way, the truth, and the life. Kaya niya yung sinabi, kasi sabi ni Philip sa kanya, ipakita mo sa amin ng Father. Sabi niya, tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa ako kilala. He who has seen me has seen my Father. Tapos pagdating ng chapter 15, yan na, nagbibilin po siya niyan. Okay, nagbibilin siya niyan. Hindi yan katulad ng Sermon in the Mount o yung mga ibang teaching niya sa Matthew, Matthew chapter 6, ganyan, na magkakasama lang sila on a happy day. Ito iba to. Naghahabilin po si Jesus. Kasi ilang oras na lang, aarestuhin na siya. Okay? Mapapansin ninyo, yung mga pinaka-importanting sinasabi ng tao sa buong buhay niya, ang mga pinaka-importante para sa kanya, sasabihin niya yan pag malapit na siya mamatay. Tama? Kung malapit na siya mamatay at nakakapagsalita pa siya, pipiliin niya yung mga pinaka-importante sa kanya at yun ang sasabihin niya. Tama? Hindi ko makalimutan yung mga huling salita na sinabi ng lolo ko. Sabi niya, truck. Yun. Tapos, nasagasaan kasi ng truck. So, tapos, joke lang po. Buti na lang hindi ako nalunod. Isipin mo, pag nalunong water baptism ako dati, so buti na lang, mababaw lang yung pool. Kasi naisip ko, ang hirap mamatay sa lunod kasi pag nalunod ka, ang famous last words mo, anong huling sinabi ni Pastor Ruther nung namatay siya? Sabi niya, blur. Pangit, di ba? Kasi, okay. Ligayan-ligaya to. Uy, dahan-dahan sa tawa, baka malunok mo mukha mo. Nakikita kita kahit magtago ka. Nagtatago siya. Okay, so etong mga to, sinabi to ni Jesus bago siya i-arrest, bago siya ipako. Napansin ninyo, pag meron kayong kasamang elderly sa bahay, mga seniors na yun, talagang they know they're in the twilight years of their life, halimbawa 70, 80, meron silang paulit-ulit na ikikwento sa'yo na tuwing ikukwento nila, parang hindi pa nila nakwento ulit. Napansin nyo? Tapos tinatawanan natin yung mga bata, di ba? Pag mga bata pa ako sa edad ng Bible. Kasi nung Genesis, si Adan, 930, nung namatay, 47 ako. So bata pa ako. Okay. Pastor, ang saya siguro kung nabuhay tayo ng panahon ni Adan, no? Na-imagine ko, pagalitan ka ni Adan, pag anak ka ni Adan, sasabihin sa'yo, ano pangalan mo yung may bag? Kaya ikaw, ano pangalan mo? Ba't masama tingin mo sa akin? Naliliitan ka sa akin. Natuwa ako yung isang follower ko dito. Ano pangalan niya? Sabi niya, Pastor! Tapos paglampas ko, sabi niya, cousin ko pala siya. Magpinsan kayo? Hindi, cousin height.
Kasi ang tangkad ko sa Facebook. Akala na yung tao, laking tao ko. Kasi sa Facebook, ito lang ang kita. Kaya nung pandemic talaga nag-workout ako eh. Pero ito lang, dibdib lang tsaka balikat. Kaya nung nakita nila ako, ay, ang chubby mo pala. Akala namin. Kasi ito lang nakikita. So, ito, bunga ng workout. Ito, bunga ng mang-inasal. So, ganun. O, binabalanse ko lang. Anong pangalan mo, anak? Jasmine? Jassy? Jassy. Kung nabuhay ka ng panahon ni Adan, pagalitan ka ni Adan, sabihin, Jassy, anak, Bob, kausapin mo nga itong anak mo. May gatas ka pa sa labi, nagpapaligo ka na. Sasabihin mo, Daddy, 17 na ako. May gatas ka pa sa labi, hindi mo gayahin yung ate mo. Nagpaligaw 400. Kasi nabubuhay sila. Halos 1,000, di ba? Wala na, imagine ko lang, pasensya na po kayong mahilig ako mag-imagine pag nagbabasa. Okay? Buksan po natin, John chapter 15. Napaka-intimate nitong moment na to eh. Kasi meron po mga sikat na mga banner statement sa Bible na akala natin binanggit ni Jesus sa maraming tao. Katulad nito, hindi niya ito binanggit sa maraming tao. Intimate moment ito, kasama niya yung mga disciples. Halimbawa yung John 3:16, di ba? Akala natin sinabi ni Jesus yon habang nagpipreach siya. Hindi, isang tao lang kausap niya dun. Si Nicodemus, Pharisee, galing sa faction na kumakalaban sa kanya, pero naghahanap ng katotohanan ito isa, dito niya binigay yung John 3:3, you must be born again, tsaka yung John 3:16. Okay, so kaya kung walang isang sincere na Pharisee na naghanap ng katotohanan kay Jesus, baka hindi na isulat yan. Okay? So ganun. So hindi lahat ng makikita natin mga banner statements ay sinabi ni Jesus sa maraming tao. Okay? Pero ang ganda kasi nakarating sa atin. Basahin po natin. This will be the first part and then the second part we'll do later. Tapos the second part will be interactive. Okay? I want to be hearing from you. Okay, palakpakan po ang lahat ng workers. Okay, good. Palakpakan po lahat ng may hinahawakang tao. Halimbawa, cell group leader, department head, palakpakan po. Tayo lahat ng mga may hawak na tao. Tayo po. Mga leaders, mga department heads, ganyan, mga head ng worship, head ng cell group, ganyan, okay? Bible study leader, ganyan. Basta meron kayong tao na under your responsibility sa church, okay? Palakpakan niyo po sila. Okay. Tapos mga kabataan, sabihin ninyo, paglaki ko, gagayahin kita. Amen. Salamat po sa service niyo. Maupo na po kayo. Salamat po. Okay, kasi ang kausap ni Jesus dito, mga disciples, mga leaders. Okay? Mga leaders niya. Okay, so itinayo niya yung church, ito yung mga leaders niya. Okay, in fact, 12 yung apostles, pero hindi lang 12 yung disciples. Marami, merong 72, merong 500. Okay, sa Book of Acts, nung naghanap sila ng papalit kay Judas, okay, si Matias ang nakuha nila. Pero ang requirement nila, kailangan daw kasama nila mula pa nung pinakaumpisa ng ministry, kasama na nila. Kasama doon sa choices nila si Stephen, yung first martyr, si Matias. But these names did not show up in the Gospels. You never see them. Diba? Hindi mo makikita. Pero, behind the scenes, nandun sila. Okay? Okay? So I would like to encourage you, if you are serving the Lord in the ministry, inside the church, do not ever look down on yourself for the simple reason na yung ministry ninyo wala sa stage. Okay? Okay? Maganda yung nasa stage, mga worship team, mga ano, maganda yan. Okay. Pero, sa amin po, kung saan ako nanggaling, hindi ko alam kung paano system dito. Sa aming church, kung saan ako lumaki sa Christ Care, sa Christian Fellowship sa Novaliches, lumaki po akong Assembly of God. Ngayon, nagsaserve ako sa isang independent church sa Bacoor, Cavite, kasi taga doon yung misis ko, nakasama ko siya sa mission, nangitian ako. So, doon ako napunta. Okay, so, kaya mag-ingat kayo sa mga mahilig mag-toothbrush, no, kung saan kayo dadalhin yan. Okay, so, napunta ako ng Cavite. Isipin nyo, Novaliches, napunta ako ng Cavite. Okay, pastor, kasi napansin ko, pinagpa-fasting niya ako, naawa na ako, pinagbigyan ko na lang. So, ayan, tapos, so doon ako nagsiserve ngayon. Okay? Hanapin niyo ako sa Facebook, Ruther TV. Ruther TV. Sa mga nakafollow sa akin, sa mga hindi pa, Ruther TV. R-U-T-H-E-R TV. Kung kilala niyo si Pastor Fonny Horquilla,
Malamang pinsan kami. Kasi sabi ng papa ko, yung mga matatanda daw sa Surigao, pare-parehas na apelyido, so iniiba nila yung first letter. Yung iba U, yung iba O, yung sa kanya nilagyan ng J. Kasi parehas kami. Yung lahi namin pumuputi buhok na maaga. Oh, ang aga pumuti buhok noon, nung nagkita kami, mga alas 6 ng umaga yun eh. So, tapos, wala sa aming nakakalbo, hindi kami nakakalbo generally, pero pumuputi talaga. So, hindi ako nagpapakulay kasi yun ang ano namin. So, ganoon. Tapos, ang lineage namin, ang mga Urkiya ay lahat yan, nanggaling lahat yan sa Surigao. Tapos, nung na-trace namin, nauso na yung family tree sa Facebook, trace namin yung lineage namin, galing pala kami sa Argentina. Kaya pala sabi ng tatay ko, yung mga lolo't lola niya, puro Spanish mag-usap. So, doon kami galing sa Argentina. Kaya tinan niyo ako, mukha akong corned beef, di ba? So, okay. Okay, so balik tayo doon sa... Nagutom ako bigla. Okay, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin. Okay, so this is an intimate moment with Jesus and His disciples at naghahabilin po siya dito. Okay, so mamaya na natin pupuntahan yung verse 6, verse 1 to 5 muna tayo. Okay, ready? Let's read. 1, 2, 3, go. I am... Sige po, sandali po. Relax lang kayo, relax lang kayo. Walang premyo sa mauunang matapos. Ha? Relax, relax. Okay? Magpakiramdaman nyo yung katabi nyo. Okay, ready? 1, 2, 3. Verse 1. Ready, go. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that He will be even more fruitful. Verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do... Again, you can do... You can do... Mag-pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa kalayaan, Panginoon, na aralin ng iyong mga salita. We thank you so much, Lord God, for in some parts of the world, this privilege is not afforded, but we have it, Lord. Allow us to take advantage of it, Lord God, and make the most of it, Lord God. Open our hearts, our spirits, our soul, Lord God. Hayaan mo pong ibuhos namin, Panginoon, kung ano yung meron kami para masalinan mo kami ng bago. Lord, we humble ourselves to you, and we seek your guidance, Lord God, and we seek your word, Lord, and we ask for your Holy Spirit, Lord God, your Holy Spirit's loving and gentle presence, Lord God, to open our hearts today, Lord, at mataniman po kami ng aming maibabaangon, hindi lamang sa loob ng church, pati sa labas, sa aming mga families, sa aming mga relationships, sa aming school, sa aming work, Lord God. All glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. God is good. Palakpakan sa Lord. Hallelujah. Okay, isa-isahin natin. Ha? Ang topic sa akin ay abiding in a distracted generation. Okay, sino dito ang madalas ma-distract? Yan, yan. Okay, yan. Ako may ADHD daw ako eh. Kasi pag nakita ninyo, sino nakapanood sa akin sa Pilipinas Got Talent? Meron bang umabot nun? 2010 pa yun eh. Yung iba dito, molecules pa lang kayo nun. Okay. 2010. Yan, okay? Ang talent ko, kinakausap ko yung puppet, di ba? Kausap ko yung puppet. Kausap ko yung puppet. Ventriloquism ang tawag doon. Merong psych student na nag-interview sa akin. Tapos sabi niya, Pastor, balikan kita next week. Gumagawa siya ng thesis. Tapos pagbalik niya sa akin, sabi niya, Pastor, ang sabi po ng prof ko, may ADHD ka daw. Hindi naman ako diagnosed, hindi naman uso sa amin ng mga bata kami. Hindi naman sakit yan ng mga bata kami. Mga batang 90s at 80s, magpalakpakan. My people.
mga batang 90s, 80s, yung mga Gen X tsaka Millennial. Lalo yung Gen X, no? Kami ang pinaka-versatile na generation. Marunong kaming gumamit ng Spotify, marunong din kami mag-rewind ng cassette tape gamit ang lapis. Right? Alam naming lahat yan, di ba? Tama? Marami kaming alam. Marunong kaming mag-WhatsApp, mag-Messenger, pero marunong din kami mag-payphone ng 325 na may theme song ni Dingdong Abansado. Di ba? Tapos, so ayan, so sabi sa akin, may ADHD po kayo. Yun, ng mga bata kami, hindi naman, basta nagagamot ng hangir, hindi sakit yan. Kung may naglalaro ng video games dito, kung alam niyo yung RPG, nanay ko nagpauso na yung RPG, yung choose your weapon. May walis, may hangir, may ano. Kaya lumaki ako mandirigma eh. Pero yun nga, sabi nila, maano daw ako, nahirapan ako mag-focus, which is true. Pero minsan hindi naman ako niniwala, hindi ako naniniwala. Pag naka-focus ako talaga, ang ganda ng kwintas mo, saan galing? Joke lang. Hindi naka-focus na. Okay, bakit ko sinabi, okay? So, yung panahon ngayon, alam nyo, etong generation natin, ito ang pinakamaiksing attention span sa lahat ng generation na nagdaan. Paiksi ang attention span ng tao. Okay? Dati, 20 years ago, ang attention span ng tao, ang tawag dito transient attention span, meaning yung gising ka, tapos focus ka talaga. Pag tinawag ka, Pastor Ruter, ano yun? May sabihin ako sa'yo, okay, tapos wala akong ibang iisipin, ikaw lang, nakatingin lang ako sa'yo, makinakausap kita. Yung ganun, okay? Ang transient attention span ng tao ay roughly mga 12 seconds. Uninterrupted yan. Pag tinawag mo, pak, di ba? Kaya minsan, lalo na nagko-commute pa ako, gustong-gusto kong sumisigaw ng pangalan sa MRT pag maraming tao. Ang daming tao, sigaw ka, Jennifer! Tapos ang daming lilingon, hindi naman kayo si Jennifer. Di ba? Mga Pinay kasi, mga chismoso, di ba? Alam mo, hindi naman ako si Jennifer, pero talaga nababagabag kay, tinawag si Jennifer. Kailangan kong malaman kung anong mangyayari kay Jennifer. Ang layo-layo ng pangalan mo eh. Okay. 12 seconds, transient attention span ng tao. Okay? Ngayon, alam nyo kung ilang seconds na lang attention span ng tao? Tanong nyo ilan? Lalo young people, 8. 8 seconds na lang. Try nyo, umupo kayo sa coffee shop. Pag-upo nyo, magbilang ka, tinan mo kung anong gagawin ng katabi mo. Kausapin mo siya, anong gagawin niyan? Magkakalikot na yun kung ano-ano. Hindi mapirme. Tama? Kaya ang daming miserable. Bakit? Walang makafocus dun sa ginagawa niya. Pag meron siyang ibang ginagawa, ito iniisip niya. Pag andito na siya sa iniisip niya, ito na gagawin niya, may iba na naman siya iniisip. Tama? Kaya yung iba, sobrang miserable na, hindi na lang nag-iisip. Attention span ng tao ngayon, 9 seconds, average. Transient attention span. Yung goldfish, hindi, 8 seconds ang tao, 8 seconds. Alam niyo ang goldfish kung ilan? Goldfish, ganunin mo sa aquarium. Tingnan mo kung gaano katagal kanyang tututukan, lagyan mo ng pagkain, yung hindi siya titingin sa iba. Ang tao, 8. Alam niyo ang goldfish ilan? Tanong niyo ilan? 9. Mas mahaba pa yung attention span ng goldfish kaysa sa tao ngayon. Tanong niyo bakit? Yung goldfish kasi walang cellphone. Pag natutong mag-TikTok yan, tama? Totoo yung digital dementia ngayon. Ngayon, generation na to, sobrang naging busy ang tao sa wala. Ang dami sa ating busy sa wala. Busy ako eh. Ayayin mo sa Bible study, busy ako eh. Pero tingnan mo yung buhay, wala naman nangyari. Saan ka naging busy? Saan ka naging busy? Wala na iba sa itsura mo, wala na iba sa bahay nyo, wala na iba sa... Wala, ano nangyari? Saan ka naging busy? Lumaki yung thumb, kagaganon. Kaya balansehin nyo ha. Ganon nyo rin, baka mamaya laki-laki na nito, tapos itong liit. Kagaganon. Digital dementia tawag dun eh. Lalo sa mga bata, yung mga bata wag nyo munang bibigyan ng yung mga matatanda nga na addict yung mga bata pa. Tapos yung mga bata, sobrang cranky nila. Pansinin mo, pabayaan mo yung 5-year-old sa cellphone, susungit.
Susungit sila. Hindi nila makokontrol yan, kaya huwag niyo ibigay. Lason sa isip yan, okay? Magka-dementia sila. Kahit nga yung mga gumagawa niya, alam nila yung dangers niyan eh. Okay? Kaya dapat ang bata, pag formative years pa niya, huwag mo munang papagamitin. Kung papagamitin mo under supervision, tapos may limit lang. Halimbawa, yung anak namin, 8 years old, once a week lang siya pwedeng mag-phone. Okay? Pwede siya mag-YouTube, yung YouTube for Kids, pero tinitingnan namin kung anong pinapanood niya. Once a week lang, pag Sunday lang. Ganon, 1 oras. Ganon. So, tapos na, hindi na pwede. Magsisibak na siya ng kahoy. Ganon. 8 years old. Sabi ni Jesus, I am the true vine. True vine. Sabi niyo true vine. Okay. Kung siya yung true vine, ibig sabihin merong vine na hindi true. Tama? Well, speaking to Jews, kapag ang mga Hudyo ang kausap niya, alam ng mga Hudyo na yung vine ni Lord, yun yung Israel. Ang Israel ay parang isang ubasan na tinanim ni Yahweh, nakasulat yan sa Old Testament. Tapos yung Israel, naging disobedient sa Lord. Nung dumating si Jesus dito, sabi niya, I am the true vine. Ibig sabihin, yung ini-illustrate ng Israel, illustration lang yun, palpak pa, ako yun. Di ba sabi niya, Moses, the prophets wrote about me. Lahat yung buong Old Testament, nagsisiro in yun tungkol kay Jesus. Okay? Lahat. Kaya, yung iba kasi, suggestion ko sa inyo, magbasa rin kayo ng Old Testament. Pero under the guidance of your leaders, kasi baka mabilaukan kayo, lalo pag Ezekiel, Hosea, may mga numbers, mga violenting libro yan eh. Okay, so, kasi, pag hindi nyo, sayang kasi, mas sobrang ma-appreciate nyo yung New Testament pag naintindihan nyo kung saan siya nanggaling. Okay, kung ano yung mga nag-anino sa kanya. Sample, halimbawa, si Isaac. Si Isaac, di ba, ang tanda-tanda na ng parents niya na pinanganak si Isaac, di ba? Tapos biglang hiningi. Di ba? Biglang hiningi. Tapos, iniisip ko yun eh, bakit ang tagal? Sabi nila, father of faith si Abraham, bakit ang tagal ibigay? May nabasa akong literature, ang sabi ng author, kasi daw nag-doubt si Abraham, kasi sabi niya, Lord, pag di mo ako binigyan ng anak, yung alipin kong lalaki, doon mapupunta lahat ng kayamanan ko. Isipin niyo gano'n sila kabait na kultura, nagpapamana sila sa alipin. Yung ibang kultura, hindi gano'n. Yung ibang kultura, ang turing sa alipin, parang hayop la, parang property. Sila hindi, tao, pamilya, ang turing nila sa alipin. Sabi niya, doon mapupunta, kasi parang yun yung anak ko. Tapos, 20 years, hindi siya kinausap ni Lord. Tapos, saka dumating yung angels after 20 years. Ang sabi ng author, parang nagtampo daw ang Diyos kasi nag-doubt siya. Iniisip ko, kung nag-doubt si Abraham, paano siya naging father of faith? Okay? So, tas ang tagal ko iniisip nun. Di ko maintindihan, bakit Lord, ang tagal ng hintayan? Pwede namang ibigay mo agad si Isaac. Ba't ang tagal ng hintayan? Alam niyo kung paano ko naintindihan? Tanong niyo paano? Yung pinag-aaralan ko yung nativity story. Layo na! Kay Isaac, offering ni Abraham, tapos yung story ni Jesus. Yung parents ni John the Baptist, pareho silang righteous. Righteous ang description sa kanila ng Bible. Si Zechariah at saka si Elizabeth, mga righteous servants of God. Pero matatanda na sila, wala silang anak. Tapos, nagkaanak bigla. Nag-announce yung angel, magkakaanak ka si John the Baptist yung magiging anak nila. Ang purpose ng magiging anak nila, ready yung way para kay Jesus. So, ibig sabihin, yung birth ni Jesus, signaled by the stars, tapos naka-inline lahat yun sa mga prophecy, so walang labis, walang kulang yun, nakasukat yun sa timeline ng Diyos, kailangan sakto yung mangyayari doon. Tapos, si John, player doon. Siya yung advance party. So, ibig sabihin, hinihintay ni Lord yung tamang panahon para ibaba si John, kaya hindi siya pwedeng ibaba ng maaga. Kasi kailangan ipanganak lang siya, konting-konti lang, bago ipanganak si Jesus. 6 months lang pagitan nila. Kaya, tumanda na yung parents niya. Naintindihan nyo? Hindi righteous sila ha, pero ang tagal na, hindi binibigay. Bakit? Kasi may ibang iniisip ang Diyos eh. May plano siya eh. Okay? Naisip ko, si Isaac, alam niyo ng panahon ni Isaac, siya pinaka-importanting bata. Walang mas mahalagang bata kay Isaac. Tanong niyo bakit? Kasi pag si Isaac nawala, hindi na pwedeng palitan. Bakit? Sobrang tanda na ng parents niya. Sobrang tanda na, tapos sobrang yaman, tapos iisa lang yung talagang anak nila pareha ni Sarah, yung promised child. So pagkalabas, hihingin pala ng Diyos. Tapos eto pa yung mga detalye. Sabi niya, your son, your beloved son, your only son, your beloved son. Rings a bell? May kaparehas? Yung linya. Your only son, your beloved son. May kaparehas? John 3:16.
Tsaka yung ibinaptize si Jesus, this is my beloved Son in whom I am well pleased. For God so loved the world that He gave His your only Son, your beloved Son, whom you love so much. Dinikdik talaga ng Diyos. Yung mahal na mahal mong anak na nag-iisa lang, yes Lord. Yung binigay ko sa'yo, yes Lord. Yung hindi na kayang palitan, yes Lord. Akin na. Akin na. Sipin niyo yun? Kaya ako talaga naniniwala, alam ng Diyos yung ginagawa niya eh. Hindi niya sinabing hindi niya sinabing ipaalam mo sa nanay. Naku, kung sinabi kay yung itatali yung magtatay na yun, hindi yung makakaalis ng tent nila. Pag sinabi kay Sarah, no? Okay. Tapos ilang days sila naglakbay? 3 days. 'Di ba? Tapos saan sinakay si Isaac? Sa asno, 'di ba? Tapos umakyat sila ng bundok Moriah, 'di ba? Anong pinapasan kay Isaac bago umakyat ng bundok? Panggatong, yung panggatong, ano yun? Kahoy. Tapos ano gagawin sa kanya doon? I-offer. Di ba? Tapos nung hindi tinuloy yung offering, merong ram na naipit. Saan naipit? Yung ulo, saan naipit daw? Sa tinik. Sa thickets. Sa tinik. Hindi ba si Jesus yun? 3 days si Jesus patay, si Jesus sumakay sa donkey, tapos papunta doon sa kung saan sa i-offer. Di ba yung donkey, pasok ng Jerusalem, saan ba siya mamamatay? Sa Jerusalem? Di ba? Tapos paakyat ng mountain, anong ginawa? Dala-dala niya yung cross. Ano ba yung cross? Kahoy. Tapos dala ng father niya yung fire. Ano yung fire? Yung Holy Spirit. Dala ng father niya. Sabi ni Jesus, pag hindi ako umalis, hindi masisend yung Holy Spirit. Dala-dala ng father niya yung fire na pang-offer sa kanya. Pagdating doon, i-offer na siya, naipit yung sa tinik. Ano ba nilagay si Jesus? Sa ano ba siya? Lamb of God. Sige. Isipin nyo. Nakita nyo? Kaya kung sa tingin ninyo, madali para sa Diyos yun kasi Diyos nga siya eh. Na hindi nasasaktan ang Diyos doon sa nangyari, isipin nyo yung pakiramdam ni Abraham habang naglalakad sila. Habang tinitingnan niya yung anak niya na napakatagal niyang hinintay tapos i-offer niya sa Lord. Isipin nyo. If you want to have a bird's eye view of how God must have felt when He offered His Son Jesus, when Jesus said, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Kung gusto niyo maintindihan na kahit konti lang, kung anong kasi wala tayong president, hindi natin alam ang pakiramdam ng Diyos, hindi tayo Diyos eh. Ang pwede lang gawin ng Diyos, maglagay ng taong illustration kasi tao tayo, maintindihan natin. Tingnan nyo, anong pakiramdam ni Abraham? Malamang ganun pakiramdam ng Father. Pero ginawa niya pa rin. Naintindihan niyo? Sabi niya, tama na, wag, ako na magbibigay. Diba? In the mountain of the Lord, in the mountain of God, the Lord will provide. Yun ang pangalan ng bundok na yun. In the same mountain ranges, doon din in-offer si Jesus eh. Malapit doon eh, in the same mountain ranges. Not necessarily the same mountain, but the same mountain ranges. Doon din nala si Jesus, in-offer ng Father si Jesus. Sabi ng Father, ako na magpo-provide ng offering. Ano yung offering? Ano yung pinapa-offer niya? Anak. Pinrovide niya yung anak niya. Kaya kung hindi mo tatanggapin yung anak na pinrovide ng Diyos para sa atin, tayo mga anak at yung mga anak natin, tayo magiging offering. Magiging miserable tayo. Naintindihan nyo? Okay. So sana magkaroon kayo ng interest basahin yung Old Testament. Kasi sila Paul, Old Testament ang Bible nila. Sila Peter, Old Testament Bible. Jesus, Old Testament Bible nila. Okay? Pero siyempre, dapat maintindihan nyo yung difference ng Old Covenant tsaka New Covenant. Nasa New Covenant na tayo ngayon. Pero mas ma-appreciate ninyo yung mga prophecy at yung mga details na nangyari kung makikita ninyo kung saan siya nanggaling. Gets siya? Ang ganda, di ba? Sobrang ganda ng Bible. O, so, sino ang magbabasa palagi? Palakpakan. Okay. Ngayon, balik na tayo dito sa sinabi ni Jesus. Sabi niya, if you remain in me, my words, sabi niya, I am the true vine, my Father is the gardener. Ito to, crucial to. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Hello? Yung mga hindi namumunga, pinuputol. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that in it will have even more fruit. Alam niyo yung pruning? Sino nag-gardening dito nung elementary? Kami nag-gardening kami. Yung tatay ko napakahilig nun, may green thumb yun, napakahilig niya mag-alaga ng halaman.
ang galing niya magpalago. Natatandaan ko kahit saan kami lumipat at mangupahan, pag may bakanting lupa, napapadami ni tatay yung talbos, nagiging hingian kami ng talbos ng buong compound. Dati, uso pa ba ngayon yung compound? Sa amin, uso yung compound di ba? Yung isang ganoon, tapos may common area sa gitna, tapos siguro mga 20 bahay yon, so mga magkakilala kayo lahat, away ng isa, away ng lahat, damay-damay, so ganoon. Pag may nag-away, bukas na lahat ng bintana. Nag-aaway yung mag-asawa. Yan, ganun, okay? Tapos, pag may bakanting lupa, magtatanim si tatay ng talbos ng kamote, ng yung kangkong. Yan ako, swerte ni Josh Moica, hindi sila nagpang-abot ni Papa. Okay? Josh Moica, nagtanim ako ng kangkong, sinend ko sa kanya, sabi ko, kabahan ka na doon. Okay, tapos, di ganyan. Okay? Tapos, meron dong puno ng may puno ng yung maasim na maliliit, kamyas. May puno ng kamyas sa likod ng bakod namin, tinataga ni tatay. Wala na po si Papa, nasa heaven na ngayon. Pero ginagano niya, yung binabalatan niya, ginagano. Sabi ko, paano ginagawa niyo po? Para mamunga lalo. Huh? Sinusugatan niya yung puno para lalong mamunga? Oh. Totoo, true enough. Dumami lalo yung bunga. Right? Yun yung pruning. Pruning, nililinis, tinatabasan, masakit yun. Okay, pero ang purpose hindi para kasaktan, para ka magbunga. Okay, ito, itong he cuts of NIV ito eh. Okay? Kaya pag nagbabasa po kayo ng Bible niyo, basahin niyo yung footnotes. Okay? Tsaka kung leader, lalo kung leader na kayo. Ngayon kung for devotional lang, okay lang yan, kahit anong translation gamitin niyo. Ang pinaka-importante, binabasa niyo. Okay? Pag may nagtatanong, ano pong, Pastor, anong pinakamagandang basahin na gamitin na Bible? Yung lagi mong binabasa. Kahit bumili ka ng 20,000 worth na Bible, tapos hindi mo babasahin, di-display lang yon. Diba? Pero, pag mag-aaral na kayo, kailangan nyo ng multiple translations. Tanong nyo bakit? Ba, nagtuturo kayo, kagaya ko, kagaya nila Pastor, kailangan nyo ng multiple translations. Kasi, ang Bible, ang Old Testament Hebrew, ang New Testament Koine Greek. Lalo yung Hebrew. Sabi ni Mike Hanopol, kilala nyo sa Mike Hanopol, Juan de la Cruz, rabay yun eh. Sabi niya sa akin, Pastor, walang salita sa buong mundo na kayang mag-translate ng Hebrew ng eksakto. Wala. No language is capable because Hebrew is the sacred language. True enough, wala. Masyadong malinis ang salita ng mga Hebrew. Okay, yung Hebrew as in the traditional, the classical Hebrew na ginamit sa Old Testament, wala. Bakit? Halimbawa, yung salitang, yung intimacy ng mag-partner. Diba? Sa Tagalog, pagsisiping. Diba? Sa English, sex. Sa Hebrew, ano? Ang English equivalent sa Hebrew, knowing. Knowing. Adam knew his wife, Genesis 4:1, Adam knew his wife. Eve begat a son, Cain. Nakilala ng kanyang asawa si Eva, nakilala ni Adan ang kanyang asawang si Eva, at si Eva ay nagdalang tao. Tawag nila kilala. Hindi niyo? Kaya sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin nung kilala sa kanila, super close. Hindi ibig sabihin, hindi mo alam pangalan. Iniisip ko yung matagal na eh. Sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi ng iba, pag nagkasala ka, hindi ka nakilala ni Jesus. Talaga? Pag marami kang kasalanan, hindi niya na alam pangalan mo? Oo, ba't si Satanas, kilala niya? Na pinakamaraming kasalanan sa lahat. Hindi ibig sabihin na hindi ka kilala ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi niya alam yung pangalan mo, kailan ka pinanganak, alam nga niya kung ilan ang buhok mo. Ibig sabihin, hindi kayo close. Intindihan niya? Sa Bible kasi pag close nanganganak. Ano ba tayo? Yung iglesia, ano siya? Asawa siya eh. Bride ni Jesus eh. Okay? Gets nyo? Okay. Now, balik tayo dito. Ito, yan, sa NIV, ano yan? Patingin sa NIV, sa King James, yung verse 2, yung isang verse lang na slide. Hindi yung cut off. Ano yan? Take away. Take away. Sige po. Yan. Okay? Yung mga hindi nabumunga, sa Orthodox Jewish Bible, take away din yung ginamit. Take away. Ang Greek word nun, bakit ko sinabing kailangan multiple translation? Kasi ganito ang salita, ha? Ganito ang translation, okay? Pag hindi nag-i-exist sa kultura o sa social construct ng isang
Thank you po. Key of G po ako. Again. Every that beareth not fruit, he taketh away. Taketh away. Ano ang Greek word niyan? Ang Greek word niyan ay airo or aire. A-I-R-O o A-I-R-E. Merong ganun. Okay? Ano ibig sabihin nun? Hindi yun mali. Hindi mali yung cut-off. Pero hindi siya complete. Okay? So kaya pag magbabasa kayo ng Bible, titinan niyo yung footnote kasi minsan ina-explain sa footnote. Okay? So pag hindi ka namumunga, sabi, my Father takes away, removes, or cut off. Okay? Pero kung cut off lang ang gagamitin mo, hindi siya complete. Okay? Kasi yung verse na yan, yung verse 2, hindi lang siya warning, encouragement siya. Si Lord ang galing, kaya niyang magbigay ng warning at saka ng encouragement ng sabay. Ang hirap gawin nun eh. Ako, ang pinakamalapit ko lang na ma-illustrate doon, yung pinupuri ka ng tao tapos pinipintasan ka ng sabay. Naranasan niyo na yun? Lalo nung madalas pa ako sa TV, 2010 to 2012, lagi kami nasa TV. So, iba po, ang naranasan ko, nag-show ko sa Jensen Bishop, 3,500 yung audience. Pagkatapos ng show, nagpa-picture lahat. Nanigas yung mukha ko. Kasi nakapila na. Ang sakit ng ganito ko. Sakit. Yan nilalait ka ng pinupuri ng sabay. Ang pogi mo sa TV. Diba? Kaya yung Miss Photogenic, di ba sa Miss Universe, may Miss Photogenic. Niisip ko, hindi ba naiinsulto yung nananalo niyan? Miss Photogenic. Para nila sinasabi ng host, Miss, halimbawa, ikaw yung Miss Universe, Miss Bianca, halimbawa siya yung Miss Universe. Miss Photogenic, Miss Universe Philippines! So sabang sinasabi sa kanya Miss Photogenic na sash, para sinasabi ng host, sa mga nanonood sa bahay, tandaan nyo hindi siya ganyan kaganda sa personal. Mas maganda siya dyan sa TV. Eto, sabay binigay ni Lord yung warning tsaka encouragement. Bakit? Kasi yung Greek word na ginamit dyan, yung airo or aire, I'm not sure if I pronounce it correctly kasi binasa ko lang naman, okay? Airo. Okay, ito. To remove, that's meaning number 1. To remove, so pwedeng to cut off kasi to remove. Number 2, to lift up. Na hindi ginamit ng ibang translation. To lift up. And it really makes sense because Jesus was using the symbolism of the vine, the grapevine. Bakit? Bakit may sense yung to lift up? Kasi yung mga branches na low-lying, mababa lang ito eh. Ang grapevines, mababa lang po yan. Okay? Nakabaging yan, mababa, abot lang yan. Tapos meron siya mga low-lying branches. Ibig sabihin, yung mga branches na nasa lupa, hirap yung magbunga. Kasi tinan nyo yung grapes. So, kailangan mo siya ngayong isabit. Kukunin mo siya sa lupa, iaangat mo para magbunga siya. Naintindihan niyo? Kaya it makes sense. You use the meaning to remove. Yeah, it makes sense. If it's really not producing for the whole year, talaga matatanggal yun. Okay? Now, if it's not producing for a period of time, ang ginagawa ng gardener, yung father, ang ginagawa niya, he either removes or lift up. He lifts you up. Hindi si Josh Groban ang original yung You Raise Me Up. Si Lord po ang original niyan. Okay? He lifts you up. Okay? He lifts you up. Meaning, He puts you into a position where you could produce fruit. Ilalagay ka niya sa isang conducive na lugar o sitwasyon na para ikaw ay magbunga. Naintindihan nyo? Kaya napapansin nyo yung iba, pag nagplato kayo, sa kahit saan, nagplato kayo sa inyong excellence sa work, sa school, nagplato kayo, almost always, kaya ka nagpaplato kasi inabutan mo yung comfort zone mo. Pag nandun ka na sa comfort zone mo, yung comfort zone ang pinakadelikadong enemy ng growth. Because inside the comfort zone, growth is impossible. Walang growth sa loob ng comfort zone. Ulitin ko walang growth sa loob ng comfort zone.
Kaya pag pinag-aralan niyo yung gospel, laging ini-encourage, lagi, 'di ba sabi ni was it James or Paul who said, perseverance produces character, 'di ba? Sabi nga ni James, hindi pa nga umaabot sa pagdanak ng dugo yung pakikipaglaban niyo sa kasalanan, nanghihinawa na kayo. Ibig sabihin, tatagan ninyo. Ano sabi sa Joshua 1:9? Be strong and courageous. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, isa sa iyo. Saan ka man pumunta, tibayan mo, tatagan mo. Kasi lalo pag nag-serve ka na kay Lord, mapupuno ka talaga ng discomfort. Bakit? Kasi yun ang formula for growth. Kahit saan. Kahit nga yung mga yung mga pang-aliw lang, gaming. Yung gaming, walang gumaling sa gaming na hindi napikon. Tama? Kaya sabi ko sa mga kabataan, kung mag-games kayo, bawal magmura ha. Pag magta-trash talk kayo, dapat pang Christian lang din. Anong prayer request mo? Pero totoo, sa kahit saang training or process na ang goal ay growth, lagi yang hindi komportable. Mag-gym ka lang sakit-sakit sa katawan. Ikaw na nga nagbayad Pag uwi mo, hapdi-hapdi. Diba? Okay? So, mag-aral ka, ganun din. Lahat. Itong enemy natin, di ba distracted tayo? Saan tayo distracted? Sa mundo. Di ba? Saan? Sa pop culture. Saan? Sa mga popular mantra ng mundong ito. Okay, bigyan ko kayo ng mga mantra na parang tama, pero mali. Okay? Sadly, ginagamit ng mga kabataan at yung iba, pati sa church, ginagamit ng mga nasa church. Sample, happiness is a choice. Happiness is a choice. Mga Christian coaches, ginagamit yan. Totoo naman yan on an everyday, ordinary office day. Ordinaryong araw. Walang mabigat na problema. Pwede yan, happiness is choice. Okay yan. Pwede yan. Kasi happiness, halimbawa, Christmas party, nagmunita-munita kayo, di ba? Tapos, ang ganda nung, nirigalo mo, worth 1,000, di ba? Tapos yung natanggap mo, coffee mug. May mukha pa ng counselor. Na ganun. Pwede kang magdabog, di ba? Basagin mo yun. Ayaw na, hindi na ako mag-church. Pwede, di ba? Or pwede mo sabihin, okay lang, happiness is a choice. Tama. Pero pag may namatay, lalo yung mga hindi pa naka-experience mamatayan dito, karamihan yung mga hindi pa naka-experience mamatayan, yan yung mga talagang mga insensitive na tao Yung lahat na lang ng sitwasyon, lalo pagkalalabas lang ng Bible College, tapos di pa namatayan yan, tapos wala pang ministry na matagal, yung talagang gigil na gigil, lahat gagawin yan theological debate. Ba't ka umiiyak kapatid? Nang hinawa naman pananampalataya mo sa Panginoon? Hindi ba alam na ang kagalakan ay galing sa Panginoon? Bakit ganyan? Ayusin mo yung mukha mo. Walang Kristiyanong malungkot. Sapakin ko kaya ito ngayon. Tapos sasabihin ko smile ka lang, walang Kristiyanong malungkot. Pag may namatay, halimbawa, namatay ang kaibigan nyo, wag naman, namatay magulang niya, matay tatay niya, wag kang pupunta doon, tapos sasabihin mo sa kanya, kapatid, alam ko, malungkot ka ngayon, pero gusto ko sabihin sa'yo, itigil mo na yung pag-iyak na yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, happiness is a choice. Pag yung ginawa mo, mauna kang ilibing, sinasabi ko sa'yo. Lalo kung sa Cavite mo gagawin yan. Doon sa amin, okay? May mga bagay na tama sa unang tingin, pero ang daming tao miserable, alam niyo kung bakit? Kasi napaniwala sila na they can just choose happiness. Anytime. In whatever circumstance, I can just choose it. I have the power. I make my own reality. Even apart from God, I can just decide to be happy. O, tinan mo. Big te. Bakit? Hindi gumana Hindi yung gagana. Pag yung time, alam niyo kung ba't merong time na hindi siya gagana? Tanong niyo bakit? Kasi merong time na mawawala siya sa choices. Kaya si Solomon, yung pinakamatalino sa lahat, bukod kay Jesus, syempre, yung pinakamatalino sa lahat, nung malapit na siya mamatay, ito isinulat niya. Sabi niya,
There is a time for everything under the sun, a time to mourn, a time to dance. So merong time na dapat umiiyak ka. Ang tao allergic doon, akala nila evil yun. May namatay na mahal mo, ayaw magluksa, ayaw umiyak. Sa Jewish culture, nagluluksa eh. Alam niyo ba, merong 7 days yung immediate family, tapos may 40 days na magluluksa ka. Ibig sabihin, hindi ka nila pipilitin bumalik sa ordinaryong trabaho. Tapos kapag nanay mo namatay, 1 taon. Hayaan ka nilang magluksa 1 taon. Bakit? Alam nila kung gaano kasakit. Ang Diyos, sobrang laki ng paggalang niya sa kalungkutan ng tao na naglagay pa siya ng 1 buong libro, hindi 1 verse ha, 1 buong libro sa gitna ng Bible. Ano yun? Na puro lungkot lang. Ano yun? Lamentations, puro lungkot yan. Puro lungkot. Pero doon sa pinakamalungkot na libro, naglagay siya ng 2 verse doon na punong-puno ng pag-asa. Lamentations chapter 3, 22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. His steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to. Alam niyo to, kahit sa Catholic, kinakanta to. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya sabi sa Psalm chapter 30, verse 5, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Now, if rejoicing comes, are you the source? If rejoicing comes to you in the morning, are you the source? Are you the source? Ikaw, I'm asking you. Kung yung kaligayahan darating sa'yo sa umaga, tanong, sa'yo ba galing yun kung darating sa'yo? Hindi. Naintindihan nyo? Ngayon, kung parcel yun, pwedeng ikaw umorder, pero hindi pa rin sa'yo galing. Tama? Yung mga Kristiyano ngayon, lahat na lang sinisisi sa Diyos. Order ng order, add to cart ng add to cart. Pag dumating, wala pang sahod, Lord, ba't mo ko sinusubok? Ay, nako. Yung distraction natin, naniniwala tayo sa mga pinasikat ng ano. Ang galing kasi, ang galing nila magpasikat ng mantra. Uulit-ulitin nila yan hanggang magtunog tama. Ako na-realize ko, happiness is not a choice. You know why? Ask me why. Because on your own, you cannot generate happiness for yourself. The happiness God has gifted you that you are able to generate is not for yourself but for other people. Sabi ni Solomon, kung gusto mo sumaya, yung pinag-ipunan mo, magpakain ka ng ibang tao, hayaan mong sila yung makinabang, tapos panoorin mo sila, sasaya ka. Sabi ni Solomon eh. Bakit yung baby, pag nakita mong tumawa, wala naman siyang inambag sa buhay mo, ang saya-saya mo. Di ba? Kahit sa bus lang eh, di ba? Ngitian ka ng baby dun sa unahan. Buong biyahe na, nagagaganong ka eh. Wala naman siya tinulong sa buhay mo, tama? Bata pa tayo, may capacity tayo magpasaya ng ibang tao. Ang problema ito, nagiging miserable ka kasi nagfo-focus ka sa sarili mo, gusto mo lang sumaya ikaw. Kaya yung iba, kahit anong yaman na nila, hindi sila sumasaya. Bakit? Kaya ngayon, may mga, kaya ang sabi na ng tao, money can't buy happiness. Bakit? Galing yun dun sa taong dumami yung pera, tapos sinubukan niyang bilhin lahat na makakapagpasaya sa kanya, hindi siya sumaya. Ibig sabihin, hindi niya alam kung anong tamang bilhin. Kasi kung may pera ka, alam mo kung anong tamang paggamitan ng pera, sasaya ka eh. Gamitin mo sa ministry, mag-feeding ka, magpaaral ka, mag-donate ka sa church. Eh kung puro sa sarili mo lang, hindi ka talaga sasaya. Sasaya ka saglit lang. Tinan niyo si Floyd Mayweather, ilan na yung kotse nun, ang dami-dami na. Nakakalungkot kaya, pag tininan mo yung kotse mo, 30, tas hindi mo ma-drive. Pwede mo ba i-drive yun sabay-sabay? Ako po pedicab driver ako nung high school, pinagkalooban ako ni Lord ng Ford Everest, hiningi ko yung kay Lord eh. Hulog-hulugan naman, pero na-fully paid ko yun. Na-fully paid ko yun yung huling buwan bago nag-pandemic. Bago ako nawalan ng trabaho, pina-fully paid sa akin ni Lord. Ang galing ko kasi mahahatak yun kung hindi. Isipin nyo, yung 2014 na Ford Everest, Pastor, yung may gulong pa sa likod. Pero yun yung pinakahuli sa mga classic. Tuwan-tuwa ako doon. Yes. Mukha bang pedicab driver dati, Ford Everest. Lalo pag dumadaan ako sa mga glass wall, binababa ko pa yung bintana, ang pogi.
Nakakalimutin ko kasi minsan paparada ako tapos yung guard natatarantang mag-asikaso. Sir, naisip ko ba't ganun? Tapos pag nakikita ko yung kotse ko sa malayo, oo nga no, ang ganda pala talaga ng kotse ko. Kasi hindi siya kotseng empleyado yung Everest. No, hindi siya kotse siya ng boss Oh, 'di ba? May mga iba-iba kasi yung klase ng kotse, okay? Hindi ko sinasabing mas mababa yung Kaya pedicab driver nga ako dati, no? O ngayon, ayun, hindi ko magamit. Diesel Buti na lang may Altis yung misis ko, yun ang iniiram ko. 150 yung diesel. I-start mo pa lang, mapapaspiking tanks ka na. Sir! Lord! Tutuwa ako sa Skyway. Sabi ko, ang babait ng mga driver, wala nag-overtake ko. Lalo yung mga diesel, wala nag-overtake. Ang babait nila lahat. Ayaw tapakan yung gas. Yumabang yung mga electric vehicle, yung mga BYD, overtake na overtake. Dalawa pa, ewan ko sa inyo dalawa. Paano mo daw malalaman kung anong totoo? Paano? Kung anong totoo, kung anong tamang gawin. Paano? Sabi ng mundo, kung saan ka masaya, basta walang tatapakan tao. Unang-una, ba't ka naman mananapak ng tao? Ano yun, nakahiga sa sahig? Ano yun? Sabi nila, pag magdidesisyon ka daw sa buhay, malalaman mo daw kung anong tama, ganito. Kung saan ka masaya. So, ibig sabihin, ang priority ikaw, kung saan ka masaya. Basta wala ka natatapakang tao, yun ang tamang gawin. Alam niyo tama, pero hindi nila in-explain na ganito. Tama lang yun kung yung dalawang choices mo parehas tama. Halimbawa, anong kukunin kong course? Medicine or engineering? Parehong tama yun, walang mali dun So, pwede mong isagot, kung saan ka masaya, basta wala kang tatapakan. Okay yun, okay? Pero pag ang options mo, magko-compromise ng moral grounding, hindi mo pwede sabihin kung saan ka masaya. Mga agaw ako ng asawa. Kung saan ako masaya, basta walang natatapakan, hindi nyo naman alam Yung mga nagnakaw sa flood control, alam nyo hanggat hindi nabubuko yun, wala naman silang natatapakan Walang umaaray, wala nakaalam Tama? O yung mga magnanakaw na hindi nahuhuli, hanggat walang nakakalam, wala naman nasasaktan. Pag wala ba nasaktan, wala ka nang tapakan. Pag wala ba nasaktan, tama na yun? O sige, pag-usapan natin sa totoong buhay, okay? I-breakdown natin yung mantra na yan, ha? Okay, sino kumakain ng ampalaya? Okay, makinig. Nung bata pa kayo, unang tinuturuan kayong kumain ng ampalaya, masaya ba? Hindi siya masayang gawin. Sabi, ang tama ko sa kamasaya. Ibig ba sabihin, maling kumain ng ampalaya? Ha? Pinilit ka ng magulang mo, yung magulang ko, pinilit akong gumawa ng mali. Yung ba yan? Ha? Hindi masaya yun di ba? Exam, nagre-review ka. Yung mga classmates mo, nagmo-Mobile Legends o kaya nagba-basketball. Ikaw nagre-review. Masaya ba yun? Hindi ka pwede sumama, magigimik sila. Masaya ba yun? Hindi. Okay? Yung mga classmates mo dati, lahat nagiinom na. Ikaw, hindi ka na nagiinom. Nandito ka sa church, nagpo-floor wax. Yun ang unang ministry ko Yung sabi ko po kanina, nakalimutan ko. Sa church namin, kung saan ako lumaki, walang tumayo sa stage nang hindi muna naghugas ng plato. Lalo mga preacher. Lahat ng preacher namin, puro lahat yan, naghugas ng plato, nag-floor wax, lahat. Kaya hindi sila mayabang kasi sanay sila sa trabaho. Okay? Kasi pag diretso ka dito, minsan feeling celebrity ka Pag hindi ka dumaan sa hirap. Okay, so tapos kahit nga sa mga totoong celebrity, yung mga celebrity na mababait, sila yung dumaan sa hirap Okay. Kaya ako, nung naging celebrity ako, okay. Isip pa tayo na okay. Yung naman, masarap gawin, masayang gawin. Masaya bang uminom ng Coke? Yes, masarap, di ba? Lalo pag daming ice, Wala kasing ganun sa tubig. Wala pa ako nakitang ganun sa tubig. Sa Coke, meron Ice cream. Masarap ba ice cream? Masaya mag-ice cream? Kahit araw-araw, ang saya, no? Yung Coke nga, yung iba hindi maakain pag walang Coke, di ba? Minsan, ang ipokrito natin mga Christian, no? Nagyoyosi, bawal yan. Pero ang lakas mag-Coke.
Wala pa po naputulan ng paa sa beer. Merong nag-level failure. Pag nasobrang patay-atay mo. Okay. Pero delikado yung soft drinks. Lalo yung Coke. Sundin mo yan, mag-Coke ka araw-araw. Mga 2-3 taon, talagang magagawa mo yan kung saan ka masaya. Basta't wala ka nang matatapakan. Yung ba sa inyo, tagal eh. Pinapaliwanag pa ng katabi, ano daw? Sino na kinasal dito? Kinasal dito? Matapos na ako. Sino kinasal? Okay. Kuya, tayo ka po. Nandiyan ba misis mo? Nandiyan? Tayo. Misis, tayo si misis. Madam, nasan ka po? Huwag niyong itanggi. Kayo naman eh. Mati kami nagtatago. Okay. Kuya, anong pangalan mo? Pastor Leo. Pastora, ano po pangalan niyo? Jonaline tsaka Pastor Leo. Okay? Pastora po ba kayo? O pastora din kayo? Ano pong tawag sa inyo? Pastora. Okay, good. Kasi iba-iba ng culture yung mga church. Iba first lady tawag, yung iba iba ganun eh. Iba first lady tawag eh. Yung iba Mars. Pastor Leo, nung kinasal kayo ni Pastora Jonaline, tinanong ba sa inyo, sino po nagkasal sa inyo? Si Bishop ba? Sino nagkasal sa inyo? Pastor pare. Huwag niyo na akong konsensahin. Gano'n naman eh. Parang kasalanan ko eh. Nung sabi niya, wala na, patay na eh. Ba't parang kasalanan ko? Bishop din po. Okay. Tinanong po ba ni Bishop, nung ikakasal kayo, umpisa ng kasal, tinanong po ba ni Bishop, mayroon bang tututol sa kasal na ito? Tinanong po ba niya? Hindi. Parehas kami. Pag nagkakasal po ako, hindi ako nagtatanong. May license din ako magkasal. Hindi ko tinatanong kung may tutol. Tanong niyo bakit? Kasi naniniwala ako, lahat ng kasal may tutol. Okay, tanongin kita, Pastor Leo. Nung kinasal ka kay Pastora Jonaline, ang tangkad ni Pastora Jonaline, pang beauty queen, no? Okay. Pastora, tayo ka lang. Maya. Pastora Jonaline, nung kinasal ka kay Pastor Leo, may tutol? Wala. Pastor Leo, nung kinasal ka kay Pastora Jonaline, may tutol? Wala. Hindi ako naniniwala po. Alam niyo kung bakit? Ang ibig sabihin ng tutol, hindi ibig sabihin gagawin nila lahat para mahinto yung kasal nyo. Ang ibig sabihin ng tutol, hindi sila masaya sa nangyari. Hindi nila kung sila lang ang masusunod, hindi kayo ang magkakatuluyan. Yun ang ibig sabihin ng tutol. Tama? Meron. Hindi ako niniwalang wala. Alam niyo kung bakit? Kasi kung kinasal kayo, walang tutol kahit isa, ibig po sabihin, walang ibang nagkagusto sa inyo. Tama, Daddy? Tama? Nung nanliligaw ko pa lang dyan, sigurado may karibal ka eh. Tama? May karibal? Marami? Sana hindi mo sinagot agad, pinirahan mo muna. Okay. Pastor, may tanong ako. Nung kayo sinagot, sa tingin nyo, anong pakiramdam ng karibal nyo? Masaya, malungkot? So in a manner of speaking, natapakan mo siya. Lalo kung siya inauna, tapos nanligaw ka pa rin. Okay, tanong, ba't mo tinuloy? May natapakan ka. Ha? Oo. Eto nyo, ginamit pa si Lord Ginamit si Lord Mga pastor talaga, marunong magtago sa likod ng krus eh. Palakpakan nga natin sila. Salamat po. Mag-a-apply ka ng trabaho, 10 kayo mag-a-apply. Alam mo, ikaw yung pinakamagaling doon. Magaling ka talaga. 10 kayo mag-a-apply. Paano yun? Pag natanggap ka, paano yung siyam? Sasabihin mo ba, paano yung siyam? Uuwi na lang ako. Paano kung Stephen Curry ka o LeBron, di ba? Si Steph ka, championship nyo. Naagaw nyo yung bola, lamang sila LeBron ng 2. Pag na 3 points mo, champion kayo. 3, 2,
bago mo bitawan yung bola na isip mo, ang tamang gawin, kung saan ka masaya, basta't wala kang natatapakang tao. Paano si Lebron pag na-shoot ko to? Lalo ko si Pacquiao ka. Paano na? Ting! Mag-uli na ako ba Kaya ang sabi, the righteous, bawal mag-hurt-hurt. May mga pinapasikat ang mundo, tama sa unang tingin Kung lagi mong titingnan kung ano magiging reaksyon ng mga tao kung may masasaktan on the side, kahit tama yung gagawin mo, sa salita ng Diyos, tama naman yung gagawin mo, wala kang magagawa. Lalaki kang miserable. Tatanda kang miserable. Bakit? Iwas ka ng iwas, ng iwas, ng iwas sa masasabi ng lahat. Naintindihan nyo? Ano kasabihan ng matatanda natin? Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Iwas ka ng iwas, iwas ka ng iwas. So ano ngayon? Saan dapat tayo tatayo? Ano sabi ni Lord? If you remain in me and my words, ibig sabihin, if you find yourself at the crossroad of your life and you need to decide on something, this is what you do and this is what you ask. Kasi pag distracted ka lang sa world, lahat yun papakinggan mo, lahat yun na mangyayari nun, mag-i-implode ka. You will destroy yourself from within. Maniniwala ka sa lahat ng pinagsasabi nila tapos hindi lahat yun gumagana. Hindi yun lahat gumagana. Para siyang investment scam. Kung meron na dito naka-experience ng investment scam, ganito yan. Sasabihin nila, maglagay ka dito ng 100,000, kikita ng 10,000 yung pera mo buwan-buwan. Sobrang laki nun. If it's too good to be true, it probably is. Okay, kasi sa bangko nga, 4% lang Unless ikaw yung mismong magbi-business, doon mo, pwede mo ma-double yung pera mo pag magaling ka talaga. Pero kung investment lang, sobrang laki nun. Malamang scam yun. Kikita ng 20% isang buwan. So, first 2 months, 3 months, pakikitain ka talaga nila. Lagay ka 100,000 doon. First month, bibigyan ka nila 20,000. Wow, yung 100,000 ko, kumita na 20,000. Galing yun sa 100,000 mo. So may 80,000 pa siya. Second month, wow, may 20,000 ulit. Yay! Edi 140,000 na yung pera ko. Hindi, 60,000 na lang. Third month, hindi mo na yung makikita. Tinakbo niya na yung 60,000 mo. Naintindihan nyo? Yung mantra ng mundo, ganyan. Gagana sa umpisa. Happiness is a choice. Magsha-shopping ako, oo nga, sumaya ako, no. Oh, magiinom ako, oo nga, parang sumaya ako, no. Hindi ka sumaya, na-amuse ka lang. Naaliw ka lang. Alam niyo ibig sabihin ng amuse? Huminto sa pag-iisip. Muse, think, amuse, to stop thinking. Huminto ka lang pag-iisip Pag nag-isip ka, malungkot ka na ulit Paano? Paano tayo pipili, kuya? My words remain in you. Ang ganda ng pagkasabi niya Kung mananatili kayo sa akin, kagaya ng pananatili ko sa inyo, ibig sabihin, huwag kayong gagawa ng sarili yung diskarte, gayahin nyo ako. Gayahin nyo ako kung paano ako mag-remain sa inyo. Okay? Ano sabi sa verse 3? You are clean by the, verse 3. You are already clean because of the word. Sabi sa James 1:27, sa last part ng James 1:27, keep yourself from being corrupted by this world. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi. Magtanong kayo, Pastor, tama ba ito? Pastor, magtanong kayo. Huwag kayong basta sunod sa kung mahal mo. Valentine, sasabihin ng boyfriend, kung mahal mo, kung patunayan mo, sampalin mo agad ng tsinelas para matauhan. Patunayan mo. Ang dami-dami lang ginagawa ang kasabihan sa mundo, hindi naman totoo. Ang masaya, ang tama kung saan ang masaya, basta wala nasasaktan talaga. Eh di sana hindi ako pinanganak. Alam mo ba kung gaano kasakit ipanganak? Alam mo ba gaano kasakit manganak? Tapos sasabihin mo, ang tama yung walang nasasaktan? Lahat ng mga nangyaring magaganda sa buong mundo, lagi may kasamang sakit. Lahat. Yung magmahal, akala nila pag nagmahal ka ng maling tao, yun lang masakit. Hindi, pati magmahal ka ng tamang tao, masakit. Yung pagmamahal na lang talaga, kung totoong pagmamahal, mas masakit. Kaya nga pag namamatayan ka, sakit Bakit? Totoo kasi yung relasyon Kung di mo naman kaano-ano yun, di ka naman masasaktan Di ba? Sabihin sa'yo, uy sister, yung kapatid ng tita ng barkada natin nung high school, namatay. Sa'yo, ano ngayon? Bakit? Wala ka naman relasyon dun Di ba? Pero pag totoo, nasasaktan ka. Tama? Kahit akala nung mga kabataan, maghinay-hinay kayo. Akala nung iba, pag mali tao, masakit. Hindi, pati sa tama. Pati sa tama, masakit. Si Lord, minahal tayo, nasaktan si Lord Masakit magmahal, masakit mabuhay. No? Huwag kayong iiwas sa sakit. Hindi ko ito gagawin kasi may masasaktan. Huwag ka maging mapanakit.
Pero pag may gagawin ka, itong itanong mo, hindi yung may masasaktan ba o wala. Lahat ba masaya sa gagawin ko o hindi? Hindi yun. Hindi yun. Ang itanong mo ito, sa mata ng Diyos, sa salita ng Diyos, you are already clean because of the word I've spoken to you. Sa mga sinabi ni Jesus, itong desisyon ko, itong gagawin ko, tama ba to o mali? Am I seeking the kingdom of God and His righteousness with what I'm about to do or not? Ngayon, kung tama, gawin mo. Kung mali, wag. Kahit may masasaktan, kung tama, gawin mo. Kung walang masasaktan, pero mali, wag mong gagawin. Malinaw? So, ang mindset natin ito, verse 5, yung last. Ano sabi ni Jesus? That should be the mindset of a Christian, especially a Christian worker or a Christian leader. Apart from me, you can do. Again, apart from me, you can do. So you look at your life and you evaluate. Tingnan mo. Kasi kung connected ka kay Jesus, hindi pwedeng nothing. Sa buhay mo, hindi pwedeng nothing. If you have been exerting everything and nothing is happening, probably it's time that you give up in your efforts and reconnect. Because your identity, your fruits, has nothing to do with your effort, but your placement, your position. Nasaan ka? Naakabit ka ba sa sanga o hindi? Kasi kahit anong active mong sanga, pero hindi ka naakabit, hindi ka bubunga. Gets niya? Okay? Anong nakaka-encourage dito? Ang nakaka-encourage dito, ang sabi dyan, yung God the Father mismo ang nagpo-prune. Yung God the Father mismo ang nagtitake away. So pag nandun ka sa lugar na hirap ka mamunga, ililift up ka niya, aire, take away, or lift up ka niya, ilalagay ka sa lugar na mas madali kang magbubunga. Sino daw gumagawa nun? Yung God the Father. Consistent yun sa sinabi ni Paul, Philippians 2:13, it is God who gives us the desire and the capacity to do His good works. Okay? Hindi ikaw. Okay? Kaya sabi ni Jericho Arceo, kung kailan ako sumuko, doon ako nanalo. I think it's time. If you're having a hard time na stuck ka, it's time that you just, you just focus on your relationship with the Lord. Just be connected with Him. Huwag kang maglagay ng shopping list sa Diyos. Hindi Shopee si Jesus. Huwag mo siyang sukatin sa dami ng items na dumarating sa'yo. Hindi yun ganun. Okay? Ang pilitin mo, sikapin mo, ba't kami nagbabasa? Ba't kami nagbabasa? Para gumaling magturo? Hindi. Sa tingin nyo, nung nagbabasa ako dito, mula pa pagkabata ko, nagbabasa ako, iniisip ko, babasa ako para may invite ako. Hindi. Yung iba ganun nag-aaral sa Bible School para lahat pagdating ko sa Facebook, kaawayin ko silang lahat. Kaya ka nandito kasi you want to connect. At sobrang-sobrang, this is rigged. This is designed in your favor. Because Jesus will never vote against you. Kasi yung Father mismo ang nag-aayos para yung mga hirap mamunga, makapagbunga. Okay? Kakampi mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kakampi mo si Lord. Huwag kang matakot. Huwag kang magsawa. Huwag kang susuko. Kakampi natin si Lord. Mamumunga tayo. Amen? Fix your eyes on Jesus. Yung mga, last pala ha. Ito practicality na lang. Hindi na ito spiritual. Practical to. Okay? Makinig. Kung meron kayong laging nakakasayang ng oras ninyo, in my case, gaming. Gamer ako eh. Yun ang naging compromise ko kasi hindi ako pala barkada. Okay? So, hindi talaga ako barkada. Okay? So, kaya masipag ako magbasa, tsaka maglaro. Yun lang. Okay? So, kaya ko maglaro mag-isa. Kaya nga ako naging ventriloquist, kinakausap ko yung sarili ko eh. Okay? So, yung mga gamit sa bahay, pinagsasalita ko, nag-uusap kami ng mga baso, ganun. So, okay. Okay. So, paano ko inayos? Kasi ang dami kong babasahin libro. Paano ko inayos? Naglalagay ako ng alarm. Kasi dati, halos lubugan ka lang ng araw eh. Kung wala kang discipline eh. Nung bata-bata pa ako, maglalagay ka ng alarm. Tapos ililista mo yung mga gagawin mo. Okay? Tapos yung meron kang malaking goal na ito gusto ko Kasi limited ang time eh. 48 na ako sa October. Namatay yung tatay ko, 70. So 22 years na lang ako.
Ang bilis na, anong gagawa ko doon? So, ang bilis lang nun. Ganun ka lang eh. Halimbawa, yung Lion King, pinalabas yun 35 years ago. Lilo and Stitch, 30 years ago. So, ang bilis lang nun. Parang gumano ka lang. Okay, so, pag nagsayang ka na nagsayang ng oras, di mo malayan, palubog na yung araw sa'yo. Okay, so, wala ka natapos, wala ka nagawa. Okay, so, wala ka nadala sa Lord. So, ang gagawin mo, ganito. Okay? Pahirapan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, halimbawa, meron kang kailangan mga tapusing books, o may discipleship program mo, ilagay mo yun sa isang setting na conducive. Halimbawa, ako may studio ko. Alam mo, kung maliit ang bahay mo naman, may mesa ka. Si Papa Star, pag nakapunta kayo sa bahay, may mesa siya na pang devotion yun. Pag umaga, pag upo niya doon, devotion na siya. Okay? Nakatabi ng dining table nilang malaki. Maglagay ka ng ganun sa bahay, hindi yung Bible mo kung saan-saan lang nakalagay. Okay? Na pag umupo ka doon, nakaset na yung isip mo, yung ka. Okay? Tapos, halimbawa, merong kang sopa. Tapos yung sopa, pag upo mo sa sopa, ang nerd mode mo, kasi lahat tayo may ganyan eh, meron tayong nerd. Ibig sabihin yung matic mo, yung nakasanayan mo mula bata. Pag upo mo, ang gagawin mo agad, manood ng TV. Kahit ang dami mo pang gagawin, dahil nasanay ka, pag umupo ka sa couch, manonood ka ng TV, yun ang mangyayari sa'yo. Pag upo mo sa couch, nagliliwanag. Wala ka matatapos. Okay? Nakakapagtaka tao eh. Hindi makatapos ng isang book ng Bible. Halimbawa, yung Gospel ng Matthew. Isang araw kaya tapusin yan eh. Isang linggo tapos yung 3 days tapos yung Gospel. Di nila matapos. Pero pag nag-binge watch Netflix, 12 episodes, isang upuan. Natatapos. Nakakapagtaka. Di ba? 12 hours, walang alisan, no? Malupit, hindi pa nagkasya doon, ikikwento niya pa yun. Nag-evangelize pa. Tama? So, ang gagawin ninyo, halimbawa ganun, sa upuan, ang gawin mo, maglagay ka ng reminder. Halimbawa doon sa tapat ng upuan sa TV, maglagay ka doon ng picture o kaya ng verse. Basta maglagay ka ng isang bagay na magti-trigger sa brain mo na dapat kang magbasa o dapat kang magtrabaho na hindi ito dapat yung ginagawa mo. Hindi ka dapat nagsasayang ng oras doon. Okay, gets nyo? Gets nyo ba? Okay. So, halimbawa, kung yung kama nyo nakatapat sa TV, ibahin nyo yung itsura. Yung TV, ligay nyo sa ilalim ng kama para mahirapan kayo manood ng TV. Basta i-rearrange niyo yung house niyo in such a way na mas marami kayong magagawa para sa Lord kaysa sa mga bagay na nagsasayang lang kayo ng oras. Okay? Yung sala ninyo, mga parents dito, lalo mga misis, total kayo, mahilig kayong manggulo ng sala. Okay. Yung misis ko, pag darating ka doon, iba na agad yung itsura ng bahay. Ano nangyayari dito? Lagi-lagi niyang inililipat yung sala eh. Nagagalit pa yun, di mo ako tinulungan. Sino magsabi sa'yo, balik tayo yung bahay? Okay. Ang gawin ninyo, ang problema sa mga sala ng mga Pilipino, puro entertainment center ang sala. Tama? Puro entertainment center. Gawin ninyong learning center yung sala nyo. Imbis na ang laki-laki ng TV doon, maglagay kayo ng library doon. Ngayon, yung TV ninyo, may malaki naman kay TV, maglagay kayo ng playlist ng mga preachers doon. Lagay kayo ng playlist ng mga praise and worship. Hindi kung ano-ano lang, puro noon time show na lang, puro noon time show, nakatunganga ka lang doon, puro noon time. So goodbye, it's show time, nakabisado mo na lahat. Pagdating sa tunay na buhay, paano ako magninegosyo? Wala kang alam, lahat yun, puro yun lang pinag-aralan mo. Alam nyo ba, lahat ng nangyayari sa mundo may yumayaman? Lahat. Ulitin ko lahat ng nangyayari sa mundo may yumayaman. Kahit tumambay ka lang may yayaman sa pagtambay mo. Hindi nga lang ikaw. Pag nood ka ng nood ng Showtime, yumayaman yung mga nasa Showtime dahil sa'yo. Kasi pas tumataas yung rating nila, lumalaki bigay ng sponsor. Sa'yo, walang napunta sa'yo, nasayang lang oras mo. Kung gusto nyo manood, okay lang. Pero limitahan nyo yung oras. Huwag nyo doon ilagay yung buhay ninyo. Sa tingin niyo kung kasama nyo si Jesus, tapos 3 hours na kayo sa TV, katabi nyo si Jesus, tingin nyo mukha niya. Uy! Naintindihan nyo?
Okay, yun yung mga practical tips na mabibigay ko sa inyo. Okay? Lalo sa mga lalaki, alam nyo masaya, i-gamify ninyo yung araw ninyo. Ibig sabihin, maglagay kayo ng checklist para kada natatapos nyo, tapos na, ano pang susunod? Okay, ano pang susunod? Naku, sinasabi ko sa inyo, isa sa pinakamasayang araw sa buong buhay ko, nung natapos ko yung Book of Numbers. Hallelujah! Ang dami na sumikat na TV evangelist, di nila natapos yung Book of Numbers, napakahirap basahin. Hindi yun mangyayari aksidente, intentional yun. Kahit saan kami magpunta, kahit nasa Cotabato kami, dala-dala ko yung Bible ko, pati lahat ng pangkulay ko, lahat ng pang-notes ko. Nagkakape, nagbabasa ako ng Book of Numbers, nasa airport, babasa. Paulit-ulit. Nung natapos ko talaga, parang, oh, hallelujah! Ay, huwag niyo akong natapos ko yung numbers. Ay, challenge niyo sarili niyo. Kung matagal na kayong Christian, tapusin niyo yung Book of Numbers. Tapos i-memorize niyo yung census. Again, pag hindi ka namumunga, hindi ka agad susunugin ng Diyos. I-lift up ka niya. Bibigyan ka niya ng chance. Pangalawa, pinakita niya sa atin kung paano manatili. Gayahin lang natin. Pangatlo, paano tayo mananatili? Word. Pang-apat, yung word ang basihan, hindi yung sinasabi ng mundo. Kahit na sumikat yan sa TV, kahit sumikat sa Facebook, sumikat sa Instagram, basta hindi kabit sa sinasabi ng Bible, hindi yan totoo. It does not correspond to the realities of life. Pag yan ang sinunod mo, magiging miserable ka. Intindihan nyo? Okay, may natutunan kayo sa first session natin? Okay, ang GCash ko ay 0991. Joke lang. Mga pastor po kami, alam ni Bishop yan, hindi po kami nanghihingi, bawal sa amin yon. Pero hindi kami tumatanggi. 643-0. Joke lang. Okay, we're gonna do a second half. Itutuloy natin from verse 6, mabilis lang. Okay, tapos yung second part natin, interactive na to, magtatanong ako sa inyo. Kasi tungkol ito sa mga struggles sa ministry. Okay? Okay? So tumayo muna tayo, mag-pray tayo. We're gonna have a quick break. Okay? Pray tayo. Panginoon, maraming salamat po. We thank you so much, Lord God, for the clarity that you have given us, Lord. Na sa iyo kami kailangan manatili, na ang iyong salita ang aming gabay sa lahat ng aming mga desisyon sa buhay, Panginoon. Na ikaw po ang aming tulong, Panginoon, upang mailayo po kami sa mga pangloloko ng mundo, Panginoon. Sa mga bagay na akala namin tama, hindi pala. Lord, we ask, Lord God, that you grant us wisdom and grace and humility, Lord God, to embrace, Lord, what you would have us do. And for us to be obedient children of yours, Lord God. So by doing so, we are loving you in return. Maraming salamat po. Bless the rest of the day, Lord God. Bless everyone. All glory to you in Jesus' name. Amen. Amen. God is good.